Dumiretso ako sa kwarto ni Ayen. Wala ako nakita na kahit na anong bakas ni Marvin. I was literally out of my dumb mind na hindi ko nakontrol ang aking sarili and I did things to her I didn't mean to. Parang nagblanko ang utak ko nang maisip na may ibang lalaki si Ayen na dinadala sa kwarto niya. Well, I am not having sex with anyone else after entering an agreement with her. She's here and entertaining other men. The idea made me mad and I snapped. Nang marinig kong umiiyak si Ayen, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Natauhan ako at napagtanto ko ang ginawa ko. Niyakap ko si Ayen, isang bagay na hindi ko ginagawa. I never hugged anyone before after that happened. Ngayon ay hindi ko inaasahan na may yayakapin ako to comfort her. Shh! Sabi ko nang patuloy siyang umiiyak. I felt like I wronged her. Hindi ko dapat iyon ginawa. I should never force myself on her. Ayan, I'm sorry. I was so jealous when I saw the text na nandito si Marvin at kung ano-ano na ang sumagi sa isipan ko. Wala na ako sa sarili. Hindi nagsasalita si Ayen pero naramdaman ko rin ang pagyakap niya sa akin. Nang maramdaman ko iyon, mas kumalma ako. Dahan-dahan kong inihiga ang sarili sa kama niya habang yakap ko pa rin si Ayen. Nasa ibabaw ko ito at nakasubsob ang mukha sa aking leeg. Hinaplos ko ang kanyang buhok hanggang sa mawala na ang paghikbi. Ilang minuto lamang ay napansin ko na nakatulog na ito. Nakahinga ako ng maluwag. Ipinikit ko rin ang aking mga mata at ginawa ko ang bagay na hindi ko inaasahang gagawin ko. I kissed her hair. Good night. I hold her in my arms like I don't want to let her go. Wala ito sa usapan namin and yet I am starting to break my conditions. Natulog ako sa tabi niya. Yakap-yakap pa rin siya and that was the most pleasing sleep I had since the day someone broke me. Ayen's POV. Nang magising ako, nakaramdam ako ng mainit na bagay sa likod ko. Bukod pa roon, nararamdaman ko rin na para bang may mabigat na nakapatong sa midsection ko. Gumalaw ako and I heard someone groaning from behind kaya't napatigil ako. Napakurap-kurap ako lalo na nang mapagtanto ko kung sino ang nasa likod ko. Dahan-dahan kong iginala ang aking mga mata papunta sa may tiyan ko at doon ko nakita na may nakapatong na braso ng lalaki roon. Napalagok ako at naramdaman ko ang pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Tama ba ang iniisip ko? Ayoko sanang gumalaw dahil baka magising ko ang lalaking natutulog sa likod ko pero ginawa ko pa rin. Sobrang dahan ang bawat galaw ko upang hindi ko siya magising. Nang kahit papaano ay nakita ko na siya, napalagok ako at umiwas ulit ng tingin. Nanlalaki ang aking mga mata dahil hindi ako makapaniwala. Gabriel is sleeping next to me. Hindi ko matandaan kung natulog na ba siya sa tabi ko. Naalala ko na parati siyang umaalis kapag natatapos kami sa mga ginagawa namin o minsan ay hindi ko na alam dahil nakakatulog ako sa pagod. Ngunit hindi ko pa siya naabutan na natutulog sa tabi ko kahit noon pa. Sinilip ko ulit siya at hindi ko na napigilan ang sarili na titigan ito. Akala mo ay hindi makabasag pinggan si Gabriel kapag natutulog. Sobrang amo ng kanyang mukha. Ibang-iba kapag gising siya dahil mukha siyang nakangising demonyo. Pinagmasdan ko lamang siya habang natutulog. Tila kay lambot ng buhok niya at ang sarap hawakan. Itinaas ko ang aking kamay at dahan-dahan na inilapit iyon sa kanyang buhok. Ngunit nang mahawakan ko na ang buhok niya, bigla naman siyang nagising. Nagsalubong ang tingin namin dalawa ni Gabriela. Dahan-dahan siyang ngumiti at maging ang mapupungay niyang mga mata ay ngumiti din sa akin. Good morning. Pagbati niya sa akin sa isang malalim na boses. Good morning. Nag-iwas akong muli ng tingin sa kanya. Hindi makayana na ganito kami kalapit at kakagising lang namin dalawa. Parang panaginip ang mga nangyari kagabi. Hindi ako makapaniwala na natakot ako kay Gabriel at siya din ang dahilan kung bakit ako umiyak. But at the same time, siya din ang dahilan kung bakit ako kumalma. Maghahanda na pala ako. Wala akong ibang maisip na excuse para makawala sa kanya. Hindi naman sa ayoko siyang kasama pero hindi ako sanay na gigising na katabi si Gabriela. Nagurumentado ang puso ko at alam ko na masama iyon para sa sitwasyon na meron ako. Nang bumangon ako, muli lamang akong hinila ni Gabriel pabalik sa kama. Niyakap niya akong muli kaya't nahirapan akong bumalik sa pagkakabangon. Shh! We still have time. Let's cuddle first. Ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko at pinaulan iyon ng halik.
Nanatili akong nakahiga ng tuwid at nagpipigil ng nararamdaman ko. Samot-sari ang aking nararamdaman sa ginagawa niya. Ayokong mag-assume, ayokong isipin na may kahahantungang maganda ang meron kami ni Gabriel ngayon. Nanatili pa kami sa ganoong posisyon. Sa lahat ng negatibong iniisip ko, sinabi ko rin sa sarili na minsan ko lamang itong mararamdaman at susulitin ko na. Naganda na ako para sa eskwela. Yun nga lang, habang naghahanda ako ay nakaramdam ako ng pagkahilo at pagbigat ng nararamdaman. Kanina ko pa napapansin na parang nanghihina ako at nahihilo. Hindi ko lamang masyadong ininda dahil nakahiga pa ako at distracted ako kay Gabriel. Ngunit ngayon ay nararamdaman kong hindi nga maganda ang pakiramdam ko. Huminga ako ng malalim. Inisip ko na lamang na baka magkakaroon na ako ng period ko kaya ako ganito. Natigilan akong muli. Speaking of period, hindi pa nga ako nagkakaroon ulit. Normally, ganito mga araw ako dinadat na ng period. Mukhang late ako ngayong buwan. Malalim ang aking iniisip nang makasakay ako sa kotse dahil sa period ko. Hindi ko maiwasang isipin ang tungkol doon. Natapos na lamang ang klase ko sa umagay, iniisip ko pa rin ito. Ano nangyari kagabi? Natauhan ako na magtanong si Marvin. Magkasama ulit kami sa cafeteria para mag-lunch. Ha? Anong meron kagabi? Bigla akong naalala ang lahat. Galit nga pala si Gabriel kagabi at lasing pa dahil akala niya nagpunta sa kwarto ko si Marvin. Wala namang nangyari kagabi. Hindi niya na kailangan pang malaman. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ni Marvin. By the way, hindi ka ba kinausap ni Gabriel? Baka lang kinausap siya ni Gabriel at may sinabi. Halata kasi talaga dito na ayaw niyang masyadong lumalapit si Marvin sa akin. Hindi nga lang iyon maiwasan dahil sa school. Si Marvin lamang ang kaibigan ko na meron ako. Sina Bern at Candy kasi ay hindi ko na nakikita. Hindi ako kinausap ni Sir pero kinausap ako ni Kuya. Man, sabi na't nagselos yun sa akin. Masyado na ata tayong close. Ayan. Tumawa si Marvin na akala mo ay natutuwa. Inilangan ko siya dahil hindi ko makita kung saan doon na nakakatuwa, lalo na't nakakatakot magalit si Gabriela. Alam ko na wala pa sa totoong galit na Gabriela nakita ko kagabi at yun pa lamang ay sapat na para manginig ako sa takot. Ayoko siyang sagarin. Matapos namin mag-lunch, umalis ako. Sinabi ko na lang kay Marvin na may bibilhin lamang ako sa convenience store at mauna na siya. Gusto niya pa akong samahan pero pinigilan ko. Ayoko makita niya kung anong bibilhin ko. Kapag may nangyari masama sa'yo, papatay na talaga ako ni Sir Gab. Sabi ni Marvin. Sasamahan na kita o kaya ako na lang ang pupunta doon. Ano bang bibilhin mo? Kinagat ko ang labi ko. Hindi ko makayanan na sabihin sa kanya. Kahit naman close kami, alam ko na tauhan pa rin siya ni Gabriel. Hanggat maaari ay ayoko pang ipaalam kay Gabriel, lalo na't hindi pa naman ako sigurado. Hindi ako mapapahamak. Ang lapit lang ng convenience store. Sige na't mauna ka na sa classroom. Alis na ako. Umalis na ako pagkatapos kong sabihin iyon. Ayan! Hindi ko na nilingon pa si Marvin kahit nung tinatawag niya ako. Nang makalabas sa gate, dumiretso ako kaagad sa pharmacy dahil nandito naman talaga ang bibilhin ko. Mabuti na lamang at civilian ang suot namin ngayon at hindi uniform. Hindi ako sigurado kung pagbebentahan nila ako kung naka-uniform ako. Kumuha ko ng pregnancy test kit sa may counter. Noong una, isa lamang ang kinuha ko pero naisip ko na dalawahin na iyon. Nagbayad ako at agad na bumalik sa school. Hindi pa rin ako bumalik sa classroom. Nagpunta ako sa restroom at pumasok sa isang cubicle. Mabilis ang aking paghinga. Kinakabahan ako. Maaga pa ba kung gagawin ko na agad ito? Baka nga late lang talagang period ko at masyado lang ako nagpapanik. Binasa ko ang instruction na nasa test kit at sinunod iyon. Isang test kit lang muna ang ginamit ko. Wala namang mawawala kung susubukan ko pa rin. Naghintay ako na ilang minuto at sa mga sandaling iyon kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Kung buntis nga ako, ibig sabihin ay magagampanan ko na ng maayos ang trabaho ko. Napangiti ako sa sarili ngunit mabilis din iyong naglaho. Kalakip ng kasiyahan ay kalungkutan. Ibig sabihin ay ilang buwan na lang akong mananatili sa tabi ni Gabriela. Umiling ako. Hindi ko dapat iyon iniisip. Ito naman ang usapan namin at dapat ay doon ako mag-focus. Nang makita na may resulta ay tiningnan ko iyon. Sandali ako natigilan habang nakatitig sa resulta ng test kit. Napubuntong hininga ako at napapikit ng mata. Hindi ko masabi kung masaya ba ako sa nakita o hindi. Negative. Hindi ako buntis. Mukhang hindi pa ngayon ang oras. Hindi man ako magkaroon ng responsibilidad sa bata, hindi rin ako sigurado kung handa na ba ako. Well, kagaya ng parating sinasabi ni Gabriel, it's not a matter kung handa ako o hindi. Siya ang masusunod.
Hindi pa lang siguro ngayon ang oras na iyon. Pumalik ako sa klase. Munti ka na ako malate. Hindi ko na rin ginamit ang isa pang pitikit. Iniisip ko lang na magagamit ko iyon kapag nag-positive at hindi ako makapaniwala. Saan ka galing kanina? Nang matapos ang klase, yun kaagad ang tanong ni Marvin sa akin. Ha? Sabi ko sa convenience store. Alam ko na hindi ka doon galing. Anong binili mo sa pharmacy? Napalagok ako at kinabahan ngunit mabilis ko yung itinago. Sinundan mo ba ako? Nagpanggap ako na nagagalit para lang maitago ang kaba ko at para na rin malihis ang topic. I am your bodyguard, Ayan. Siyempre susundan kita. Hindi natin masasabi kung kailan at maaaring atakihin ng mga kalaban ni Sir. May mga tao nang nakakaalam na nakatira ka sa bahay niya at maaaring maliman sila ng iniisip tungkol sa relasyon na meron kayo ni Sir Gab. Kailangan pa rin kitang protektahan. Huminga si Marvin ng malalim at humalukip-kip bago ako taasan ng isang kilay. So, anong binili mo sa pharmacy? May sakit ka ba? Tinangkang sa dati ni Marvin ang noo ko pero nag-iwas ako sa kanya. Napanguso ako at umiling. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya ang rason. Ay nako, bahala ka nga kung ayaw mo sabihin. Ang mahalaga ligtas ka naman at walang sakit. Pumasok na kaming dalawa ngayon sa loob ng kotse. Tahimik pa rin ako at ganoon din si Marvin. Matapos ang naging pag-uusap namin kanina, hindi na naman siya nagtanong pa. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Puntahan ko kaya si Dr. Rina. Never pa akong na-late sa period ko. Kahit nung nasa kulungan ako, kaya nakapagtataka na biglang late ako ngayon. Ganoong hindi naman pala ako buntis. Humugot ako ng malalim na paghinga. Mabuti na lang at hindi ako nadala ng sitwasyon kanina at sinabi kaagad kay Gabriel na hindi pa ako sigurado. Baka mas malaking isipin pa ang kinakaharap ko lalo na at wala pa naman palang nabubuong bata. Nakauwi na kami sa bahay at naabutan ko na nandoon na si Gabriel. Hinila niya kaagad ako at hinalikan. Hindi kaagad ako nakasabay nung una dahil sa pagkakabigla pero kalaunan din ay sinuklian ko ang halik niya. Dahan-dahan akong nasasanay sa mga kilos niya at hindi pa man eksperto, nagagawa ko ng sabayan iyon. Minsan lang ay hindi ko mapigilang itanong sa sarili kung nasasatisfy ko ba siya. Gabriel, pwede ba ako magpa-appointment kay Dr. Rina bukas? Nakahiga ako sa kama habang si Gabriel ay nakaupo sa dulo dahil may kausap lang siya kanina. Bumangon ako at itinakip ang kumot sa aking sarili. Kakatapos lang namin mag-sex. Kahit papaano sa mga oras na iyon ay nawala ang isipin ko. Baka nga late lang talaga ako pero wala namang mawawala kung makipagkita ako kay Dr. Rina bukas at itanong sa kanya kung anong dahilan at late ako ngayon. Tumingin si Gabriel sa akin. Topless siya at tanging gray sweatpants lamang ang suot. Madalas niyang isuot iyon after sex. Nalaman niya kasi na gustong gusto ko kapag naka-sweatpants siya. Ang hot niya kasing tingnan. Why? Wala pa ako schedule kay Dr. Rina ulit ng check-up. Iniisip siguro niya na may mali sa akin kaya gusto ko magpatingin sa doktor. May itatanong lang. Sabi ko sa kanya. Ayokong sabihin sa kanya hanggat hindi ko pa sigurado kung may mali ba sa akin. Paano nga kung may mali sa akin? Ibig sabihin, ititigil na namin ito? Hindi ko na malaya na nakatitig na pala ako kay Gabriel at may hindi maganda expression sa mukha ko dahil sa mga naiisip. Hindi naman ako overthinker noon pero gusto ko mang isipin na ayokong mawala sa akin ang oportunidad na ito. Ngunit alam ko din na ayoko pang mapahiwalay kay Gabriel kung sakali. Hey, hinaplas ni Gabriel ang pisngi ko kaya bumalik ako sa aking ulirat. What's wrong? Is something bothering you, Ayan? Huh? Mabilis kong inayos ang disposisyon ko. Umiling ako sa kanya. Hindi, okay lang ako. May iniisip lang. Nagiwas ako ng tingin kay Gabriel. Will he abandon me kung malaman niyang may mali sa akin? Ipinikit ko ang aking mga mata. Bakit ba sumasagi iyon sa akin ngayon? Baka nga late lang talaga ang period ko. Hindi ko dapat mag-isip ng negatibo. Are you sure? Does seeing Rina help you feel more at ease? I will schedule you for tomorrow. Hindi lang kita masasamahan. Tumingin akong muli kay Gabriel. He looks concerned. Parang hindi ko ata kakayanin na masira iyon kung sakaling may mali sa akin. Dahan-dahan ko pa lamang nakikilala si Gabriel. Ngayon ko palang nakikita ang iba't ibang emosyon na kaya niya ipakita. Parang hindi pa ako handa kung bigla ang mawawala ang lahat. I like him. More like I'm starting to have deep feelings for him. Kung matatapos ito ng biglaan, hindi ko naihanda ang sarili ko. Yes, please. Sabi ko sa kanya. Pinilit ko ang sarili na mumiti. Pero huwag ka mag-alala. Okay lang naman ako. May gusto lang ako itanong kay Dr. Rina.
Nakikita ko pa rin ang pag-aalala sa mga mata ni Gabriel. Kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman ko. Tumango siya sa akin. Tatayo na sana ako nang mahirapan ako. He was a little rough earlier at nananakit ang katawan ko. Come here, pretty. Mukhang nabigla ko na naman ang katawan mo. Let's take a shower. Binuhat ako ni Gabriel. Hinayaan ko siyang gawin iyon. Hindi ko mapigilan na i-admire kung paano niya ako alagaan pagkatapos namin mag-sex. Iniisip ko noong una na pababayaan niya ako matapos gamitin ang katawan ko pero hindi ganoon sa Gabriel. Maaaring sinasabi niya ngayon na ayaw niya magpakasal, pero maaaring dumating din ang panahon na makikilala niya ang babae magpapabago ng gusto niya at mabali sa mga paniniwala niya. Magmamahal siya. Medyo may kirot ng isipin iyon pero gusto ko na suportahan siya. Hindi ko lang maiwasang mainggit na may babaeng araw-araw na mararanasan kung paanong mag-alaga si Gabriel. Ipinatong ko ang ulo sa dibdib niya. Unfortunately, I can savor this moment with him. Pero hindi ako ang babaeng iyon. After the contract expires, we will take different paths. Hindi siya kasama sa plano ko at alam ko rin na hindi niya ako nakikita sa future niya at ng magiging anak namin. Jeez, sabi ko ay hindi ako masyado mag-iisip. Masama lang siguro ang pakiramdam ko kaya ako ganito. Sana naman ay maayos lang talaga ako at magkakaroon pa kami ng pagkakataon ni Gabriel na mas makilala ang isa't isa. Just text the driver once you're done. Iyon ang sabi ni Gabriel sa akin bago ako bumaba ng kanyang kotse. Inihatid niya lamang ako sa klinik ni Dr. Rina pero hindi niya ako masasamahan dahil may meeting siya. Okay. Sagot ko naman sa kanya. Nang paalis na ako'y pinigilan ako ni Gabriel. Nalilito akong lumingon sa kanya. Inaalala ko pa kung may nakalimutan ba ako para pigilan niya ako. Bakit? Nakatitig lang kasi si Gabriel sa akin pero hindi siya nagsasalita. Maya-maya pa ay ngumisi ito. Wala ba akong goodbye kiss dyan? Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Kanina nga lang ay naghahalikan kami bago kami umalis ng bahay tapos ngayon ay manghihingi pa siya ng kiss. Ganon pa man napangiti ako at dahan-dahan na lumapit sa kanya at idinampi ang labi ko sa kanyang labi. Mabilis at marahan lang iyon. Nangaatras na ako, hinawakan niya ang bato ko at marahas akong hinalikan. You know, that won't satisfy me. Sabi niya sa akin at muling hinalikan ang labi ko. Napakapit ako sa dibdib ko. Kailangang may isang umatras sa amin or else baka kung saan pa humantong ang paghahalikang ito. Alam ko na hindi sa Gabriel ang unang aatras kaya ako na ang naglakas loob kahit na nanghihina pa. Gabriel, malilate na ako sa appointment ko sa doktor. Ikaw din, baka hinahanap ka na sa opisina ninyo. He licked his lower lip at mali atang tinitigan ko pa iyon dahil nag-init ang katawan ko. Fine, you should go. Muli ako nagpaalam kay Gabriela. Kumuway ako sa kanya at naglakad na papunta sa klinik ng doktor. Naalala ko ang huling naging pag-uusap namin ni Dr. Rina. Hindi iyon maganda. Baka mamaya ay kung ano na namang sabihin niya dahil ayaw niya sa akin. This way po. May isang patient lang po si Dr. Rina at kayo na po ang kasunod. Tatawagin ko na lamang po kayo mamaya. Please, wait for a while. Ngumiti ako sa assistant ni Dr. Rina. Binigyan niya naman ako ng maiinom at inalok ng pagkain pero tinanggihan ko ang mga pagkain. Wala akong gana dahil kung ano-anong pumapasok ngayon sa isipan ko. Naghintay lang ako sandali. Tinatangka akong maging postibo at huwag mag-isip ng mga negatibong bagay pero napagtanto ko na sadyang pessimist ako. Simula nang makulong, pakiramdam ko ay pinagkakait na ng mundo sa akin na maging masaya o mga bagay na gusto ko. Miss Benaventura! Pagtawag sa akin ng assistant ni Dr. Rina, napatayo ako at tumingin sa kanya. Kayo na po. Kinuha ko lang ang bag ko at naglakad na papasok sa loob ng opisina ng doktor. Hindi siya nakatingin sa akin nang pumasok ako. May isinusulat siya. Anong kailangan mo? Ganoon niya ako binati. Hindi ko na lang ginawang big deal dahil alam ko naman na ayaw niya sa akin. Kahit na pagiging professional ay tila ayaw niyang ipakita sa akin. Naglakad ako at naupo sa isang silya sa harap ng kanyang table. Huminga ako ng malalim at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon ko. Late ako sa period ko, Doc. Panimula ko. Hindi ko sana gagawin big deal kung normal sa aking maging late. O kung buntis ako. Doon lamang nagtaas ng tingin si Dr. Rina. Masama ang tingin niya sa akin. Siguro napagtanto niya na ginagawa na namin iyon ni Gabriel. Akala ko'y buntis ako kaya late. Lalo na't binigyan mo ako ng vitamins para mabuntis agad. Nagtest ako kahapon. Negative naman. Gusto ko malaman kaagad kung ano kayong rason at delayed ang period ko.
Nanatili pa din siyang nakatingin lang sa akin. Hindi ako nag-iiwas at nakikipaglabanan ng titigan sa kanya. Binitawan niya ang ballpen niya at sumandal sa kanyang silya bago humalukip-kip. And do you think something's wrong with you? Hindi ko alam bakit niya ako tinatanong niyan, ganoong siya ang doktora. Tumango na lang ako. Ayokong ako na naman ang magsimula ng hidwaan sa pagitan namin dalawa, kahit alam ko na ayaw niya sa akin. Come to think of it, hindi ako ang direktang nakakuha ng resulta ng mga test results ko kay Gabriel. Binibigay ni Dr. Rina ang mga dokumento tungkol sa akin. Kung may problema sa akin, alam na sana ni Gabriel. Baka sadyang nag-overthink lang ako ngayon. And you want me to run some test for you? Hindi ko alam, Doc. Kayo kasi ang doktor dito at ako ang pasyente. Hindi ba dapat alam mo ang gagawin mo? Naiirita na ako para kasing may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Ayoko talagang kinakabahan na ako ay tila ba dinadagdagan pa niya ang kabang meron ako. Inismidan niya ako at tumayo. Binigyan niya ako ng instruction na siya namang ginawa ko. The test result will be out after 1 to 2 hours. Balikan mo na lang. Sabi nito. Tumango ako sa kanya at nagpasalamat. Hindi ko napapatulan ang tono ng pananalita niya. Umalis ako at sinabi na babalik na lamang mamaya. Wala akong pasok ngayon at ayoko namang umuwi pa sa bahay. Kaya nang makalabas sa klinik ng doktor, naghanap ako ng lugar kung saan ako pwedeng tumambay muna habang nagpapalipas ng oras. Nakakita ako ng cafe sa malapit. Nagpunta ako doon at nag-order ng maiinom. Nakakita din ako ng masasarap na pastries kaya't bumili ako. Nakakatakam ang mga iyon na kahit akong walang gana ay tila nagutom. Naupo ako malapit sa may bintana ng cafe. Mabilis namang naibigay ang aking kape. Habang umiinom at nag-scroll lamang sa social media ko, may nahagip ang aking mga mata. Napatingin ako sa labas. Mama? Mabilis akong tumakbong papalabas. Parang naaninag ko si Mama kanina. Akala ko'y nakita ko siya. Mabilis ang aking naging paghinga. Paglabas ko, wala naman doon si Mama o kahit na anong bakas niya. Namamalikmata lang ba ako? Napahawak ako sa aking ulo. Nararamdaman ko na naman ang pagkahilo. Ngayong alam ko na hindi ako buntis, ano kayang dahilan ng pananakit ng ulo ko at pagsama ng pakiramdam ko? May sakit ba ako? Maglalakad na sana akong pabalik ng cafe nang muntika na akong matumba. Mabuti na lamang at may nakahawak sa aking braso at nasaluka agad ako. Careful, miss. Sabi niya. Napatingin ako sa isang babae na tumulong sa akin. Inalalayan niya ako at nagpasalamat naman ako sa kanya. Thank you. Okay ka lang ba? Namumutla ka. Saad pa nito? Okay lang ako. Naglakad na akong pabalik sa loob ng cafe. Napansin ko ang pagsunod ng babae sa akin. Nilingon ko siya at ngumiti ito sa akin. Just making sure na maayos ka na. Nang makaupo ako muli sa silya kung saan ako nakaupo kanina ay nagpaalam ng babae. Wait! Pagpigil ko sa kanya. Baka may gusto ka. May treat. Para naman din masuklian ko man lang ang tulong mo kanina. Ikiniling niya ang ulo niya at lumawak ang ngiti. Hindi ko tatanggi sa grasya. I buy her coffee and cake. Naupo siyang kasama ko. Maria nga palang pangalan ko. But just go, Maria. Pagpapakilala niya. Ikaw, anong name mo? Ayan. Nagkwentuhan kaming dalawa ni Rhea. Friendly siya at mukhang bubbly personality. Nakakahawa nga ang kasiyahan niya. Thank you, Ayan. Sana magkita ulit tayong dalawa. Kumuway ako sa kanya at pareho na kami nagpaalam sa isa't isa. Bumalik ako sa klinik ni Dr. Rina at ginambala ako ng isang balitang ayokong marinig. Paano nangyari iyon, Doc? Naguguluhan ako sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. You're infertile. Sabi niya. Pilit na itinatanggi ng sistema ko ang mga salitang iyon. Paano nangyari iyon? Pero okay naman ako nitong nakaraan. You tested me before. Wala kang sinabi. Bakit biglaan? Our body can change, Miss Buenaventura. Marami ding factors na maaari makaapekto. Bakit hindi kaya magbuntis ng isang babae? Such as decline in ovarian reserve, hormonal shifts, and whatnot. Hindi dahil okay ka noong nakaraan ay ganoon ulit ang resulta ngayon. Hindi ko pinansin kung gaano siya ka-informal makipag-usap sa akin. Ang hindi ko matanggap ay ang ibinabalita niya. Pinaluwanag niya pa sa akin ang iba't ibang factors na hindi ko na maintindihan dahil lumilipad ang isipan ko. Ang tanging pinoproseso nito ay ang salitang, hindi ako magkakaanak. Is that why I am not getting my period? May magagawa pa ba? Pwede pa ba ako magbuntis? As of now, we can say that your condition is permanent. Pero hindi rin natin masasabi na babalik ka sa normal.
If you badly want to have a baby, there are reproductive technologies na makatutulong sa iyo. Pinagsalikop niya ang kamay niya at tumingin sa akin. But that's not the case here. Napalagok ako. Nanginginig ang kamay ko dahil sa ibinalita niya. Hindi ako magkakaanak? Bakit? Ano nangyari? You need to tell him. Nagtaas ako ng tingin kay Dr. Rina dahil sa sinabi niya. Kumunot ang aking noo. Anong ibig mo sabihin? I am referring to Gabriel. Kailangan mo sabihin sa kanya ang balita. Or ako mismo magsasabi sa kanya. Either way, malalaman niya. You still have next check-up. Makikita niya ang resulta kapag nagpa-check-up ka ulit. Hindi ako nagsalita. Kapag sinabi ko ano mangyayari sa amin ni Gabriel, you need to tell him. It's his right to know. Lalo na't ang trabaho mo ay bigyan siya ng anak. Ngayon ay hindi ka mabubuntis. Wala ka ng pakinabang kay Gabriel. Your job to him ends here. Tila kay hirap lumunok. Hindi ko na nasundan ang mga nangyari sa opisina ni Dr. Rina dahil tulala na ako. Magpapasakon opinion ako. Lumabas iyon sa aking bibig. Tinaasan ako ng kilay na Dr. Rina. You don't trust me? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Do you think I will lie to my client? Sarkastiko siyang tumawa. I am a doctor, Miss Buenaventura. The last thing I would do is lie or manipulate the result of my clients. I won't risk my license for you. Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi na ako magkakaanak. Gusto kong isipin na mali siya pero I don't think she's going to risk her license for a lie. Sa kanya na rin ang galing. Naglalakad ako nang wala sa sarili papaalis ng klinik niya dala ang resulta ng test. Hindi ko napansin na nasa gitna na ako ng kalsada. May malakas na bumusina sa akin kaya't nagising ako sa pagkakatulala ko. Ano ka ba? Talaga bang gusto mong paikliin ang buhay ko? Kung nasagasaan kita, panigurado ipapasagasa din ako ni Sir Gab mamaya. Si Marvin pala ang sakay ng kotse. Para ako nakahinga ng maluwag nang makakita ng pamilyar na mukha. Kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman ko. Napansin siguro ni Marvin ang ekspresyon ng mukha ko kaya't nagbago din ang kanya. Anong problema? Sobrang bigat ng nararamdaman ko ngunit hindi ko nagawa makapagsalita. Inalalayan ako ni Marvin papasok ng kotse at tumulak na kaming papauwi. Si Marvin na nagmamaneho at ako naman ang nasa passenger seat. Tulala pa rin ako at hindi nagsasalita. Paulit-ulit sa isipan ko ang mga sinabi ni Dr. Rina. Paano ko ito sasabihin kay Gabriel? Kung may problema ka, pwede mo naman akong kausapin. Hindi ko naman sasabihin kay boss. Tingnan mo. Alam ko ang gusto mo siya pero hindi ko sinasabi. Nanatili akong tahimik kahit nang magsalita si Marvin. Alam ko na pinapagaan niya ang nararamdaman ko pero sa ngayon ay hindi ko ata kayang pag-usapan ito. Pinapasundo ka sa akin ni boss. Mukhang di niya talaga kayang iwanan ka ng walang bantay. Kaya kahit may ipinag-uutos sa akin, unahin ko daw na sunduin ka. Hindi ko magawang matuwa sa sinabi niya. Kapag nalaman ni Gabriel ang kondisyon ko, alam ko na mawawala na rin ang concern niya sa akin. That hurts. Iniisip ko pa lang na mawawala na ako sa buhay ni Gabriel dahil sa nangyari sa akin, parang winawasak ako. Ayan? Ano nangyayari ba sa'yo? Okay lang ba? Namumutla ka? Nanatili akong wala sa sarili. Parang umiikot ang paningin ko at kahit na naririnig ko si Marvin, akala mo ay ang layo ng boses niya. Marvin, may kilala ka bang ibang doktor? Nanghina ang boses ko. Hindi ko nga alam kung narinig niya ako. Obi Kaini, gusto ko magpasakad opinion. Hindi ko na natapos pang aking sabihin ng dahan-dahan ay nagbo-blackout ako. Ayan? Kago, get your shit together man. Huwag kang mahihimatay dito. Doon ko napagtanto na unti-unti na palang bumabagsak ang ulo ko at nawawalan ako ng malay. Unti-unting nagdidilim ang paningin ko at nawawalan ako ng lakas. Hinawakan ko ang kamay ni Marvin. I need to get a second opinion. Ayokong mapahiwalay kay Gabriel. Hindi pa ngayon. Alam ko na hindi na niya naintindihan ang sinasabi ko because the words I was uttering turned to mumbling sounds. Mukhang hindi ko na matutupad yung isa sa kahilingan ko magmula nang malaman ko na may nararamdaman ako para kay Gabriel kung totoong wala akong kakayahang magbuntis. Gusto ko lang naman na manatili pa sa tabi niya kahit hanggang sa mga anak ko. Ang problema, hindi na ata iyon mangyayari at pinapaaga ang pag-alis ko sa buhay ni Gabriel. Tuluyan akong nawala ng malay at ang tanging iniisip ko ay kung paano ko sasabihin kay Gabriel ito.
Mabigat at mainit ang pakiramdam ko. But all I could think about is whether Gabriel will hate me if he learns my condition. Alam ko naman na hindi ko rin ito may tatago sa kanya. My only choice is to inform him.